Makakakuha kaya ng TRO or Temporary Restraining Order ito pong mga supporter ni Sara Duterte? Kasi hinihiling po nila sa Korte Suprema na ipatigil ang ginagawa pong impeachment trial laban po kay Sara. Pangatlong araw po ngayon mga tol, ilang oras, mahigit isang oras na lamang po ang inaantay po natin para po sa ikatlong pagdinig ng paglilitis dito po kay Sara Duterte. At sa mga oras po na yan, inaabangan ko po sa balita kung makakakuha ng TRO ito pong sina Attorney Torion at iba pang mga supporter ni Sara Duterte. Pero sa aking palagay, hindi po makikialam dito ang Korte Suprema. At kaugnay po niyan, balikan po natin ang balita kahapon nang sila po ay magsumite ng petisyon para po sa temporary restraining order at saka yung nakalimutan ko bigla. Anyway, pakinggan na lang po natin dito sa balita. Pinatitigil ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Labag daw kasi sa saligang batas na hindi ang Senate President ang maging presiding officer. Para sa detalye live mula sa Senado, may express report si Camille Samonte. Camille, anong naging pahayag ng Senate Impeachment Court dito nga sa petisyon na itigil itong paglilitis sa Vice Presidente? Nikki, igagalang daw ng Senate Impeachment Court ang pagsasampa ng petisyon ng ilang individual sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa katwiran ito na nanganganib umano ang validity ng paglilitis dahil sa eleksyon ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni Attorney Reginald Tonggol, spokesperson ng impeachment court, na karapatan ng sino man na gawin ang inaakala nilang legal remedies pero hindi na lang daw magkukomento rito ang impeachment court bilang respeto sa sub judice rule. Nang matanong kung susunod ang Senate Impeachment Court kapag pinagbigyan ng Supreme Court ang petition for temporary restraining order o status quo ante-order, sinabi ni Attorney Tonggol na maaari. Salamat sa pagpapaalala. Salamat sa balita. Status quo ante order o ang ibig sabihin po nun, yung mga kalagayan na bago mangyari po itong impeachment trial dapat maibalik. Ano? Pero tingin ko mga tol, hindi po kakatigan ito ng Korte Suprema kasi malamang sa malamang pag yan ginawa ng Korte Suprema, pangingialam po yan sa kapangyarihan ng isang independent or rather ng isang equal branch of the government. No? Ang legislative at judiciary, magkapantay po ito. At ang affairs po ng impeachment or trial po na ito na ginagawa ngayon ng impeachment court ay nasa eksklusibong kapangyarihan ng Senate of the Philippines. Magbotohan ang mga senator judges. Ipinaliwanag na hindi pwedeng isa lang ang magpapasya kung susundin o hindi ang Supreme Court dahil collegial body ang Senado o marami itong miyembro kaya kailangan ng botohan. Sa pangunguna ng abogadong si Israelita Torion, pinatitigil ng grupo ng mga abogado sa Korte Suprema ang naturang paglilitis. Walang kadala-dala itong mga abogado na ito, no? Nakailang beses silang file ng petisyon sa Korte Suprema. Simula noon kay Rodrigo Duterte, nang dakipin si Rodrigo Duterte last March 11, 2025, nag-file sila ng temporary restraining order petition and sinundan po nila yan ng magkakasunod na TRO hanggang sa nakalipas na pagdakip o pag-i-issue ng warrant of arrest kay Bato de la Rosa. Sinubukan nilang makialam ang Korte Suprema at mag-issue ng temporary TRO is still denied. Denied po yun. At ngayon, eto na naman sila, walang kadala-dala. Kaya tingin ko, nanggugulo na lamang ang mga ito o nagpapapansin eh. Baka naman itong mga abogado na ito, ewan ko dito kay Attorney Israelito Torion, baka nagpapakilala na rin po ito sa publiko at baka nagbabalak din po ito, no? Kung hindi, yung mga kasamahan niya, napapalaot sa politika para makakuha po ng boto partikular sa mga Duterte supporters. Yan naman ay aking sapantahan lamang pero hindi mawawala sa aking guni-guni o isip-isipan yan no? Kasi papansin talaga. Palagi na lang denied yung kanilang mga petisyon sa Korte Suprema, walang kasawa-sawa. Iginiit nila na Senate President ang dapat manguna sa impeachment trial alinsunod sa saligang batas.
Posible raw kasing makwestiyon ang bisa ng trial kung ipagpapatuloy ang pangunguna ng maling presiding officer. Anilang walang bisa ang pagbabago sa rules of procedure sa impeachment trial na pinagtibay ng Gatchalian Block noong June 3. Hindi raw kasi nakakonvene ang Senado noon bilang impeachment court. Sa nasabing amendment, inaprubahan ng Gatchalian Block ang paghahalal ng ibang senador para mag-preside sa paglilitis imbis na ang leader ng Senado. Sa ngayon, sabi ng impeachment court, magpapatuloy ang impeachment trial dahil walang TRO o status quo ante-order na inilalabas ang Korte Suprema. Niki, sa pagpapatuloy ng impeachment trial mamayang hapon, sasalang si NBI agent John Mark Calilong sa cross-examination. Sasalang po siya. Ito po siya mga tolo. Si NBI agent John Mark Calilong. Special agent. No? Ito po yung kanyang mga ilan sa facts na tungkol sa kanya. Almost stoic. Only focused on his duty, which he masterfully delivered with his expertise and professionalism. Nakita naman natin kung paano po nag-testify ito pong si Agent Calilong kahapon. Talagang napaka-normal lamang ng kanyang pananalita, walang halong emosyon kung hindi nakabase lamang sa kanyang mga nagawa na pag-iimbestiga. No theatrics, no emotions, just hard fact and evidence. Often a forgotten hero, but today a grateful nation salutes him. Siyempre, sa mga ang naratibo ay laban kay Sara Duterte, talagang sasaluduhan po natin ito pong si Agent Calilong. Pero para sa mga Duterte supporters, sinungaling po si Agent Calilong at yan ay masusubok po natin mamaya. Sapagkat sa ikatlong araw po ng pagdinig sa kaso na yan ni Sara Duterte, ay i-cross-examine po ito ng depensa. Yung mga sinabi niya po kahapon, masusuri po kung may katotohanan o nagsisinungaling po siya. Patuloy po natin pakinggan itong balita. Sabihin, matapos iharap ng prosecution kahapon ay sasalang naman siya sa pagtatanong ng defense team ni VP Sara. Ipinaliwanag din ni Atty. Tonggol na bahagi talaga ng proseso ang mga pagtatalo at matagal na pag-usisa sa technicalities ng dokumento. Karapatan din daw ng defense team o ng defense panel ni VP Sara ang maraming beses na objections nung ipipresenta ang testigo. Nikki. Pero Camille, di ba si Atty. Tonggol, nabanggit din niya na one witness per day. So maliban pa sa cross-examination ni Calilong, may bago pang ipipresentang testigo mamaya sa day 3 ng impeachment trial? Tama ka, Nikki, base nga doon sa trial schedule, dapat ay one witness lamang kada araw at nakadepende rin yan dahil kapag pinag-uusapan ay cross-examination ay mahaba-habang pagtatanong yan, kaya hindi natin masasabi, Nikki, kung maipipresenta ba, pero isa sa mga possible na witness ay itong taga-NBI din na si NBI Director na sa Jeremy Lontok. So, yan ang inaasahan natin, pero from experience ni kapag cross-examination ay matagal-tagal talaga yan dahil talaga binubusisi itong mga testigo na sa sala. Nikki. Makasingit lang tayo sa ibang balita mga tol. Mukhang lumabas na ang mga sakit ni Senator Rodante Marcoleta. Dito po sa latest news na nakalap po natin kaugnay ng kanyang pagkakaaresto, ayon po sa GMA News, Senator Rodante Marcoleta may degenerative disc disease. Ano kayang sakit yun? Ano tingnan niya natin kung ano po itong sakit na ito. Tanong natin kay ChatGPT, ano ito? No? Anong sakit ito? Tanong natin. Kasi medical term Ang degenerative disc disease or DDD ay hindi talaga isang sakit na parang infection. Ito ay kondisyon kung saan ang mga intervertebral disc, ang malalambot na cushion sa pagitan ng mga buto ng gulugod or vertebrae ay unti-unting numinipis, natutuyo o nasisira dahil sa pagtanda, paulit-ulit na paggamit o pinsala. Ano ang nangyayari? Habang tumatanda tayo, ang disc ay nawawalan ng tubig kaya nababawasan ng lambot nito.
pumapayat at nababawasan ng taas. Maaaring magkaroon ng maliit na punit. Mas kaunti ang kakayahang sumipsip ng puwersa o shock. Mga sintomas. Hindi lahat ng may DDD ay nakakaramdam ng sintomas. Ngunit kung mayroon, maaaring maranasan ang pananakit ng leeg o ibabang likod. Pananakit na lumalala kapag nakaupo ng matagal, yumuyuko o nagbubuhat. Pananakit na maaaring kumalat sa puwit, hita o braso depende kung leeg o likod ang apektado. Pamamanhid, pangingilig o panghihina ng braso o binti kung naiipit ang ugat. Ano ang sanhi? Pagtanda. Mukhang ang sanhi rito kay Senador Rodante Marcoleta, pagkakakulong, joke. Hindi po, siyempre, 72 years old na po si Rodante Marcoleta. Anyway, balik po tayo dito po sa binabasa po natin na balita. At kailangang sumailalim sa rehabilitation therapy. Naku po, hindi na makukulong ito in the meantime. Nasa ospital ito kasi kailangan ng rehabilitation therapy. Baka magtampo si Jinggoy Estrada niyan, yung tuhod ni Jinggoy nananakit din daw, hindi pinayagan. Ayon sa PNP General Hospital. Bukod dito, ay mayroon din daw mild pneumonia ang senador. Nagkaroon na ng mild pneumonia. Nakakonfine sa PNP General Hospital si Marcoleta simula noong Lunes, July 6, matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at alta presyon kasunod ng pagkakaaresto sa kanya kaugnay ng kasong plunder. Kanina dinalaw din po siya ng kanyang may bahay diyan po sa Philippine National Police General Hospital. Ngayon, puntahan po natin ang mga kaugnay na usapin kahapon sa pagpapaliwanag pong muli ni Dean Mel Santamaria. Pakinggan po natin ang naging interview sa kanya kanina. At atin lang pong palawakin pa yung usapin kahapon sa dalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nasa ating linya, dating Dean ng FEU Institute of Law at Professor ng Ateneo de Manila University, Attorney Mel Santamaria. Dean Mel Santamaria, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly at Cathy po ito sa aparato to ng one-on-one, walang personalan. Good morning! Good morning po, Dean. Good morning, Dean. Ayan, ayusin natin. Yun. Yung mga tagapakinig at mga tagapanood, magandang umaga sa inyo. Okay, Dean, kahapon po ay habang ongoing yung impeachment trial, ay may isang grupo po ng mga abogado. Maisingit ko na rin ito, by the way. Ito ngayon yung pinapakalat ng mga DDS base po sa naging objection ng depensa kahapon. Kasi nag-object ang depensa kaugnay po ng ipinresent na photocopy or screenshot ng pagsasalita ng ating Pangulo at pinalalabas ngayon ng mga DDS na hindi raw ito makatwiran sapagkat ganito yung common sense na ginagamit nila. Sabi po dito nitong si Daryl Yap, siguraduhin mo yan, attorney, kapag ito hindi tinanggap parang nangaasar. O, pinapotocopy niya yung 1,000 piso. No? Tapos, pinapakita niya ngayon sa kanyang mga followers na dapat tanggapin kasi photocopy. Ito po ay malaking panlilin lang. Sabi nga po ni Fiscal EJ dito, walang ibang purpose ang post na ito but to misinform the public. Or baka hindi rin talaga alam ng nag-post dahil hindi muna nag-research. Ano po ba ang dapat nating malaman? Ito po, basahin po natin ang ilan sa mga opinion nito pong si Fiscal EJ, no? Sabi nga po dito ni Fiscal EJ, isa-isahin po natin, napanood na ng buong Pilipinas. Bakit kailangan pang i-authenticate ang video? Because there is a big difference between the public knows and what a court can legally consider as evidence. Yes, millions of Filipinos may have seen the video on television, Facebook, YouTube, or other social media platforms. But an impeachment court cannot simply say, alam na ng lahat ng tao ang video. Courts do not decide cases based on what is viral or what everyone has seen. They decide cases based on evidence that has been properly presented and authenticated. Pertaining po ito doon sa mismong video nitong si Sara Duterte. At dahil po dyan, sumagot ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kanya pong papatulan at hindi palalagpasin ang ganyang mga kriminal na isipan. At pinresenta ng prosecution kahapon ang photocopy, no, ng screenshot in particular.
At dito na po ngayon pinalalabas ng mga taga-suporta ni Sara Duterte na mga DDS na unfair daw po at hindi daw po totoo, kinukumpara pa sa pagtatrabaho, hindi ka raw po matatanggap sa trabaho kung hindi ka magpapile o magsasubmit ng mga original na mga requirements. Kaya ang paliwanag ni Fiscal EJ ay ito po. Fiscal, bakit sa pag-a-apply ng trabaho sa bangko o sa passport, hindi tinatanggap ang photocopy? Pero sa korte, pwede. Simple lang ang sagot. Because you are comparing apples and oranges. Ang requirements ng employer, bangko o government agency are not the rules on evidence. Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, ang employer ang nagdidikta kung original ba ang kailangan. Kapag kumuha ka ng passport, ang DFA ang nagtatakda ng documentary requirements. Kapag nag-loan ka sa bangko, ang nagseset ng sariling requirements. Pero kapag nasa korte ka na, hindi HR ang masusunod. Hindi bangko, hindi rin ang requirements ng isang government agency. Ang masusunod ay ang rules of court. At ayon sa 2019 amended rules on evidence, ang photocopy is a duplicate and a duplicate is admissible to the same extent as the original unless there is a genuine question as to the authenticity of the original or admitting the duplicate would be unjust or inequitable. Kaya ang argumentong, bakit sa pag-a-apply ng trabaho hindi pwedeng ang photocopy or simply stated common sense daw, sabi ng mga DDS, is simply beside the point. The issue is not what an employer, a bank, or a government office requires. The issue is what the rules of court allow as evidence. Magkaiba ang purpose, magkaiba ang rules. Hindi mo pwedeng gamitin ang documentary requirements ng HR para kontrahin ang rules of evidence ng Supreme Court. Parang itong si Tangang Daryl Yap, hindi mo pwedeng ganito ang katwiran mo na magpapapotocopy ka ng 1,000 para papaniwalain mo ang publiko na dapat tanggapin ng 1,000 piso. No? Mali po yan. Ang sinasabi po dito ay kung ano ang nasusulat ayon sa rules at ayon po kay Attorney Carlo Ibanez, pakinggan po natin ang kanyang naging vlog tungkol po dyan mga tol. Yan. Ang photocopies ay tinuturing na original sa batas. Sa impeachment trial, binanggit ni Attorney Ligutan na ang photocopies are considered originals. Ang dami nag-react. Pero, alam niyo ba na tama si Attorney Ligutan? Sa mata ng batas, ang photocopies ay admissible in evidence, the same as originals. Supreme Court mismo ang nagsabi niyan sa kaso ng People versus Lastimosa na dinesisyonan noong February 3, 2025. According sa SC, a photocopy being a duplicate is admissible to the same extent as the original, absent any question of genuine question of authenticity or a showing that it is unjust or inequitable to admit a duplicate in lieu of the original. Yun po yung exceptions doon no? Pwede mong kontrahin kung sa tingin mo ay inequitable or unjust yung sinasabing photocopy, no? Pero wala naman pong ganoong pagkontra mula po sa depensa kahapon. Nagtataka lamang tayo bakit po pinalalaki ng mga DDS ngayon. Ang simpleng nakikita ko dyan, para palabasin ng walang kredibilidad, partikular itong si Attorney Amando Ligutan. Parang pinalalabas nila na bobo si Attorney Ligutan. Ang nakakalimutan ng mga tatanga-tangang DDS na ito, na si Attorney Ligutan ay hindi po basta-bastang abogado. Siya po ay abogado de Campanilla. Siya po ay sa kanyang undergrad ay graduate with flying colors. Siya po ay summa cum laude, no? At nagtapos ng abogasya sa University of the Philippines at napakaraming mga achievements sa mga iba't ibang larangan na may kaugnayan sa legal profession. Pero syempre, hindi ko na po yan babanggitin pa patuloy, kaya bumalik na po tayo dito po sa interview kay Attorney Mel Santamaria or Dean Mel Santamaria. Na naghain sa Korte Suprema ng TRO para mapatigil po itong impeachment trial dahil kinukwestiyon po nila yung pagtatalaga
ng presiding officer na hindi Senate President. Ano po masasabi nyo rito? Pwede ko hindi uusad yun. Mhm. Sapagkat malinaw ang ating konstitusyon. Sabi sa konstitusyon kung ang Merong breaking news si Atty. Jesus Palsis, mga tol. Isingit na natin ito. Total, nag-aantay lang naman tayo ng day 3 ng trial eh. Ano tong breaking news? Ayon kay Atty. Jesus Palsis, the Supreme Court issued a show cause order to Congressman Bong Suntay. Naalala niyo po itong bastos na kongresista na ito, mga tol? Noong tinutukoy pa lamang kung meron po bang sufficiency in substance ang reklamo laban kay Sara Duterte, nagbigay po ito ng hindi po magandang mga pananalita at pambabastos ang ginawa po niya kay Ann Curtis. At dahil po dyan, ito na ngayon ang breaking news. The Supreme Court issued a show cause order to Congressman Bong Suntay for his sexist remarks against Ann Curtis in a hearing of the Committee on Justice on the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Damay din sa show cause order si Atty. Perdi Tofacio for his own remarks in his radio show related to trying to defend Kong Bong Suntay during that time. The show cause order is for them to explain why they should not be meted the ultimate penalty of disbarment. Ay, maganda po ito. Baka yung kanilang sagot, hindi sang-ayunan ng Korte Suprema, disbar kayo pag nagkataon. Balik po tayo dito. Gusto niyo bang madisbar si Ferdinand Topacio, mga tol, saka si Bong Suntay? Paki-comment nyo nga po dyan kung gusto po ninyong madisbar itong dalawa pong abogado na ito, isang public official saka isang private individual or lawyer, si Attorney Ferdinand Topacio at Congressman Bong Suntay ay nasa bingit ngayon ng disbarment proceedings. Kung kayo po ay naniniwala na dapat i-disbar ang mga ito, mag-comment po kayo ng 1. Kung hindi naman, dahil kayo naaawa sa kanila, mag-comment po kayo ng 2. Pero alam ninyo, ito nga pong si Attorney now Secretary Larry Gadon dinisbar ng Korte Suprema dahil po sa kanyang sexist remarks, di ba? Doon po sa isang reporter at mga salitang hindi kaaya-aya, baka naman pwede rin kina Atty. Ferdinand Topacio. Balik po tayo dito po sa pakikinig kay Dean Mel Santamaria. ang presidente ang uusigin, ang Chief Justice ang mga ngasiwa, ang presiding judge. At kung ang mga uusigin naman ay ang mas mababang mga opisyal, walang nakalagay sa ating konstitusyon. So actually, walang kalabuan. Malinaw. Malinaw ang pagpresidente, Chief Justice, at kung hindi presidente, walang nakalagay sapagkat nga ang ating konstitusyon rin sinasabi na ang Kongreso ay ang solong merong poder para gumawa ng kanilang mga sariling alituntunin. Yan, napakahalaga ng paliwanag na yan ni Dean Mel Santamaria kasi ito ay umaangkla sa issue na pwede bang mag-preside si Senator Judge Chis Escudero ayon sa katulad nitong si Alan Peter Cayetano at ang kanyang kapatid na si Pia Cayetano na matindi ang galit yata kay Senator Risa Ontiveros, hindi makamove on, kaya binabanatan si Senator Risa Ontiveros pero hindi ko na itutuloy, lalayo po yung sinasabi ko, ay ayaw po nilang pumayag na si Chis Escudero ito pong maging presiding officer. Kaya po kine-question nila particular yung nangyari na pagbabago daw po ng rules nung June 3. At the same time, yung naging election kay Chis Escudero, nag-object po dyan ng dalawa. Actually, 8 po sila Nag-object po sila sa pagkaka-elect bilang presiding officer dito po kay Chis Escudero. Pero tingin ko tama po itong sinasabi ni Dean Mel Santamaria, or rather, I agree dito po sa sinasabi ni Dean Mel Santamaria na hindi po yan mali, no? At sa katunayan, wala pong binabanggit sa ating konstitusyon kung sino talaga ang dapat maging presiding officer specifically pagdating sa mga public official other than the president. Kasi pagdating sa presidente, malinaw ang sinasabi ng konstitusyon, the Chief Justice. Pero pagdating sa ibang mga public official na impeachable officer, wala pong malinaw dyan. Nakagawian na lamang sa nakalipas na panahon na ang Senate President
ang tumatayong presiding officer. Pero hindi rin po pinagbabawalan ng rules o ng saligang batas at ito nga po ay pinapaubaya sa magiging rules ng Kongreso kung sino yung kanilang itatalaga na presiding officer. In this case, dahil nagkaroon ng pagbabago sa rules at eventually inihalal si Chis Escudero, kaya ganyan po yung nangyayari. Pero bakit ganito ba ka-concern ngayon? Ito pong mga DDS, kasi mga tol, whether we like Chis Escudero or not sa ngayon, ano? May mga issue sa kanyang binabato allegedly for corruptions. Pero nakita naman po natin how Chis Escudero handle ito pong day 2 ng impeachment trial ni Sara Duterte. And very good talaga. No, very good talaga. I must admit na napakagaling ni Chis Escudero sa pag-handle kahapon, sa pag-preside diyan po sa day 2 ng impeachment trial. Kaya makikita nyo, may flexibility ang ating konstitusyon at fluid. Kaya yung absence of any delegation of authority ay talagang sinadya yun. Talagang sinadya yun para maging fluid ayon sa sitwasyon. So palagay ko hindi uusad yun sapagkat otherwise mag-i-intrude na naman ang Korte Suprema sa domain ng isang independent Department of Government. Yun nga po ang gusto ko malaman. Naitanong ko na rin po to sa ilang mga abogado na pwede po ba yun na pag tuwing mayroong question sa takbo ng impeachment trial ay maghahain sila ng kaso sa Korte Suprema? Wala kasi nakakapigil sa sino mang taong umakyat sa Korte Suprema. Kaya lang, normally kasi dapat ang pagpunta mo sa husgado, uunahin mo yung pinakamababa, Regional Trial Court, tapos mag-a-appeal ka sa Court of Appeals. Kaya kung gusto mong dumiretso sa Supreme Court, dapat ang iyong base, yung tinatawag na grave abuse of discretion. Yung sukdulang matinding pang-aabuso ng diskresyon, dapat yan ang patunayan mo na ginawa ng Senado. So, hindi simpleng pang-aabuso, kundi sukdulang pang-aabuso. Kaya sa tingin ko, hindi uusad yun. Pababayaan na lang ng Korte Suprema iyan at pahihintulutan na ang Senadong magpatuloy. May ilang mga grupo ng abogado akong naringgan na wala naman talaga makakapigil kung gusto mong magsampa ng reklamo sa Supreme Court. Pwede mong gawin yan. Pero iwasan mo lang matawag ka na para kang basketball player na alam mo na, Cathy? Attorney Mel, Yung konting na lang, oo. parang ganon. Iwasan Nana. mo rin Masyadong Nana. Pero masingit ko lang mga tol. May raffle po tayo sa July 30. Sumali po kayo ha. Ito po, no? Pinost ko na po ito sa aking personal profile. Yan. Nakalagay na rin po ito sa community post po natin sa YouTube. 10,000 pesos cash raffle giveaway. Ang premyo po ay 500 pesos bawat mananalo. Ang kabuuang price po natin ay 10,000 pesos. Ang total na mananalo ay 20 na katao. Ang raffle draw po natin alas 8 ng gabi, July 30, 2026. Paano po sumali? I-comment lamang ang inyong tunay na pangalan dito po sa post ko at doon sa community post natin dito sa YouTube. Isang comment lamang ang pinapayagan sa bawat kalahok. Ang multiple comments mula sa iisang account ay maaaring magresulta sa disqualification. Siguraduhin ang account na gagamitin ay tunay at aktibo. Ang mga mananalo ay pipiliin sa pamamagitan po ng Wheel of Names o raffle draw. Mahalagang paalala, huwag mag-edit o mag-delete ng inyong comment pagkatapos mag-comment. Tanging mga entry na sumunod sa mechanics ang isasama sa raffle. Ang opisyal na raffle draw at anunsyo ng mga mananalo ay gaganapin sa July 30, 2026, 8 in the evening sa live stream po natin. Sa pagsali, otomatiko ninyong tinatanggap ang mga mechanics ng raffle. Dapat present po kayo sa oras ng raffle ang mananalo para maklaim ang prize, no? Dapat present sa oras ng raffle ang mananalo para maklaim ang prize. Maraming salamat sa inyong suporta mga tol at pwede pa po iyang maging 20,000 piso. Kasi nag-email na po sa akin ng YouTube, baka dumating po ito 2 to 3 weeks, magiging 2 po ito. Katulad po nung pinangako ko, kapag ka 2 na po ito, magpaparapol tayo ng another 10,000 pesos. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik po tayo
dito po sa ating pinapakinggang paliwanag ni Dean Mel Santamaria. Sensitive, Ganun ang gano'n. magiging impression sa iyo na kahit hindi naman kadulog-dulog, gusto mo lang dalhin doon. Nalalabas naman siguro na magiging parang kumbaga sa election, parang nuisance lawyer o candidate, Attorney Mel. Pero tsaka Orly, isa pa, kung makikita mo kung sinong panig ang parating umaakyat sa Korte Suprema, itong panig ng ang perception ng mga tao ng mga kaalyansa o kakasapi o kaibigan ni Sara Duterte, no? Kaya siguro umiiwas din ng Korte Suprema na matag-urian silang parating savior ng isang panig, no? Yung parang sumasagip sa kanila. So, isa rin yun. Kaya sa tingin ko, nung kalaunan, nung mga nakikita natin, yung na hindi nag-issue ng TRO, di ba? Parang ko nakikita na ng Korte Suprema, huwag nyo na kaming isama sa gulo ninyo dahil iyan ay trabaho ng Senado. Tama pa. Okay. Din, yun lang kasi, balikan ko lang binabanggit nyo dito sa pinag-uusapan ng natanong ni Cathy tungkol dun sa petition. Kung di ako nagkakamali, parang naalala ko lang, may dalawang senador kasi nagpresenta ng minutes of the deliberation noong tinatalakay ang ating 1987 Constitution. Yung na-mention yung debate nila Davide. Okay, kahapon, na isa sa na-interview natin na yung framer mismo ng salig ng ating Si Constitution. Justice Ascuna. Justice Ascuna, binanggit niya, yun normal na deliberasyon, pero parang gusto pahiwatig, ano ba yung naging laman, ang naging kasunduan, at pinaka-espiritu ng nakasada sa ating saligang batas? Hindi yung ang magiging basehan mo na lahat ng bagay ay yung tumakbo sa debate o diskusyon o nasa minute na sinasabi. Paano ba natin dapat unawain yung ganung paliwanag din? Una, babalik tayo sa deliberasyon ng mga framers ng Constitution kung ang ating binabasa sa saligang batas ay malabo. Hindi natin maintindihan, madami ang ibig sabihin. Diyan tayo pumupunta sa framers ng Constitution. Pero sa pagkakataong ito, napakalinaw. Unang kalinawan, basta't presidente, Chief Justice ang presiding officer. Basta't mas mababa sa presidente, wala kaming ilalagay. Oh, malinaw 'yon ha. Kaya kung ang inilagay, nakabase na po 'yan sa rules ng Senado. Anyway mga tol, maraming salamat. Magkita-kita tayo later para po sa day 3 ng impeachment trial nito pong si Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.